ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malalaman na ni Eira na si Meredith ang tunay na nanay ni Lilith. Makikipagsabuatan siya kay Patricia pero mahuhulog siya sa hagdan dahil sa pananakit niya kay Lilith. Abangan natin sa Lilith Matias, attorney at law. Sa sobrang kasamaan ni Patricia, pinasakay niya si Tinang sa isang pangako na hindi naman totoo. Sinabi niya na tutulungan niya si Lilith kahit sa isang kondisyon. Kailangan kainin ni Tinang ang pagkain ng aso. Pinakain ni Patricia ang pagkain ng aso nang nakaluhod si Tinang na parang ang aso. Habang kinakain ni Tinang ito, ay nagsabi na ng totoo si Patricia na hindi naman niya tutulungan si Lilith. Galit na galit si Tinang at nagbanta siya na sigurado malalagot si Patricia kay Ramir sa oras na magising ito mula sa comatose. Malalaman niyang pinabayaan ni Patricia si Lilith. Inawat ni Trixie sina Tinang at Patricia. Natakot rin si Trixie. Inawat naman niya ang mami niya pero ayaw magpaawat ng mami niya. Nangangamba si Trixie na baka totohanin ni Tinang ang banta niya na isusumbong sila sa daddy niya. Alam nilang mag-ina na mahal ng daddy niya si Lilith pero walang pakialam si Patricia dito. Wala siyang pakialam kay Lilith dahil mas gugustuhin niyang tuluyan na lang siyang mawala. Sasabotahin ni Patricia ang pagkakaligtas kay Lilith. Kakasabotin niya ang mga pulis at si Eira. Sa warehouse, nag-uusap sina Lilith at Meredith. Parehas na silang nawala ng pag-asa. Pero kumukuha pa rin sila ng lakas ng loob sa isa't isa. Bumabalik ulit sa pagiging palaban. Inamin ni Meredith kay Lilith ang lihim na pinaniniwalaan niya. Sabi ni Meredith, "Lilith, lakasan mo ang loob mo. Alam mo, kung hindi man tayo makalabas dito, hindi pa rin ako talo. Kasi alam mo, my only consolation is makakasama ko na sa kabilang buhay ang isang taong nawalay sa akin. Isang taong mahal na mahal ko." Napatingin si Lilith. Nangingilid ang luha. "Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Makakalabas po tayo dito. Naniniwala ako na may ginagawa sina Bonnie at Kurt, lalo na po si Tinang. Pero, Ma'am Lady Justice, kung sino man po ang tinutukoy nyo, sigurado po ako. Gugustuhin niyang lumaban kayo at huwag sumuko. Kaya laban lang po tayo. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa para po sa mga mahal natin sa buhay." Napaiyak si Meredith. Niyakap niya si Lilith na parang anak. Magaan kasi ang pakiramdam niya kay Lilith kahit palagi itong kaaway ni Eira. Parang lukso ng dugo ang nararamdaman niya. Pero wala silang kaalam-alam sa isa't isa. Sa pakikialam ni Patricia sa pagsagip kina Lilith at Meredith, kakasabutin niya si Eira. Alam niyang abot hanggang langit ang galit ni Eira kay Lilith. Gagamitin niya ito para hindi matulungan si Lilith. Para hayaan na lang si Lilith sa kamay ng mga kidnappers. Nalaman ni Patricia na papunta ng presinto si Eira. Agad siyang sumunod doon. Tama nga, inabutan niya si Eira dito. Nasa presinto si Eira. Naghihintay sa pagbabalik ni Bonnie dahil may kinausap lang sandali. Nagpaalam lang din si Eira na lalabas para uminom ng kape. Nakikipagtulungan si Eira kina Bonnie para maligtas si Meredith kasama si Lilith. Hindi na siya kumukontra sa pagtulong ni Bonnie kay Lilith. Ang mahalaga sa kanya, may tumutulong sa kanila na mailigtas ang mami niya. Maya-maya nga ay nagpakita na si Patricia. Nagulat si Eira. "Miss Ingano, anong ginagawa niyo dito?" Sabi ni Patricia. "Halika, kailangan nating mag-usap ng pribado." Tumayo si Eira at sumama na kay Patricia. Sabi ni Patricia, "Andito ka ba para tulungan si Lilith?" Sumagot si Eira. "Oo, ang priority ko ay mailigtas si Mati. Pero dahil si Bonnie ang nag-aasikaso at tumutulong sa amin, wala naman akong choice para hindi isali si Lilith. Kailangan ko si Bonnie para mailigtas si Mati." Sabi ni Patricia, "Makinig ka. Kung palalampasin mo ang pagkakataon na mawala si Lilith, sisiguraduhin ko sa'yo, mawawala sa'yo ang mami mo." Nagtataka si Eira. "Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Paano mawawala ang mami ko? Ililigtas nga namin sila? Pwede ba? Aalis na ako. Wala naman palang kwenta ang pinag-uusapan natin." Hinablot ni Patricia si Eira. "Hindi pa ako tapos. Makinig ka, Eira. Kung hahayaan mong mailigtas si Lilith,
Sigurado aagawin niya ang mami mo. Magugustuhan mo ba yon? Nagtataka si Ira. Pero bakit? Sinabi na ni Patricia ang totoo. Si Lilette at Meredith ay mag-ina. Si Meredith na mami mo ay tunay na nanay ni Lilette. Naiintindihan mo na? Magiging kaagaw mo si Lilette sa mami mo. Nanlaki ang mga mata ni Ira. Hindi siya makapaniwala. Sa lahat ng aagawin ni Lilette, mami niya pa. Ang mami niya pa ang pinakaayaw niyang makaagaw ni Lilette. Sabi niya, hindi totoo yan. Hindi pwede. Sagot ni Patricia, yan ang totoo at hindi mo na yan kayang matakasan kapag malaman na nila ang totoo. Natigilan si Ira. Sabi ni Patricia, hindi ba matindi ang galit mo sa pesteng bansot na yon? If you want to get rid of your mortal enemy, just pay the ransom of your mom. At hayaan mo na lang na maiwan sa kamay ng mga kidnappers si Lilette. Hayaan mong patayin na lang siya nila. Natulala na si Ira. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sa warehouse ulit, nagkaroon ng pagkakataon sina Meredith at Lilette. Nakalayo ang bantay nila. Maya-maya bumulong si Meredith kay Lilette. Nakakuha ako ng weapon. Kailangan na lang natin ng plano. Nagulat si Lilette. Kahit natatakot ay matapang sila. Lady Justice, sige po, doon po tayo. Naglalakad sila ng marahan para hindi sila marinig. Nagtago sila at gumawa na sila ng plano. Samantala, nakabalik na sina Bonnie at Kurt sa presinto. Kanina pa nila hindi napapansin si Ira. Maya-maya ay bumalik na rin si Ira. Nagtataka sila bakit kasama ni Ira si Patricia. Sabi ni Kurt, Ira, kanina ka pa namin hinahanap pa. Sabi mo bibili ka lang ng kape. Bakit ang tagal mo? Napansin naman ni Bonnie na magkasama sila ni Patricia na hindi naman normal sa paningin nila. Nagtanong si Bonnie, Teka Ira, bakit magkasama kayo ni Patricia? Anong meron? Sumagot si Ira. Nagkita kasi kami sa coffee shop. Naikwento ko lang na nakidnap si Mati. Handa raw siyang tumulong sa atin. Sa malayo narinig yun ni Tinang. Sumigaw siya. Naniniwala ka naman. Kakasabi niya lang sa akin na hindi niya tutulungan si Lilette. Duda ako dito eh. Unti-unti ay nakalapit na nga itong si Tinang. Sigurado, andito ka para isabotahe ang mga pinaplano ng mga pulis para iligtas ang anak ko, no? Napangiti si Patricia. Wala akong pakialam kay Lilette. Kay Meredith, meron. Siya lang naman ang gusto kong tulungan at hindi si Lilette. Nagalit at nanggigil na naman si Tinang. Susugurin niya sana si Patricia pero inawat na siya ni na Bonnie at Kurt. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilette Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.